Maulang umaga po sa ating lahat. Kaya ngayon, yun wala akong client kaya ang magiging client ko ngayong araw ay ang aking asawa. Yan, pinapatulog po muna niya yung aking anak kasi ang request po ng aking asawa ay magpatato ng Evil Eye, Darumadal at Yin Yang. O, di ba? Napakatibay. Tatlong design agad ang gusto niyang ipatato sa isang upuan. Pero ang sinabi ko sa aking asawa ay isa muna yung ilalagay namin yung ah, Evil Eye muna. Bali, matagal na namin napag-usapan 'to ng aking asawa na ipatato ito sa kanyang kamay, kaso ay wala kaming oras dahil makulit yung anak ko na baby, kaya wala kaming time na tatuan ko siya. Kaya ngayong araw ay nagka-oras kami at pinatulog muna niya yung anak ko para masimulan na namin yung session na matagal na talaga niyang sinasabi sa akin. Sabi nga niya sa akin, magpapa-schedule na nga lang daw siya eh. Para magkaroon daw kami ng time na tatuan ko siya. Magkaroon daw siya ng slot. Natatawa lang ako yun. Yun, kaya yun. Ito na yung una namin gagawin sa may part na baba kasi madaming space yung kamay ng aking asawa na paglalagyan kaya dito niya nabalak ipalagay yung una niyang ipapatato sa akin yung Evil Eye. Bali dito gumamit ako ng 7RL para sa liner. Tapos gumamit din ako ng 7RS para sa para pangpakapal lang ng line sa mga ibang part ng tattoo. Kasi yun din gagamitin kong pangkukulay dun sa mata kapag patapos na akong maglining. Tapos yung mga part na nabura, yun. I-sketch ko na lang kasi madali lang naman madali lang naman nakita yung design na ginagawa ko kasi simple lang naman. Pero yun nga lang, medyo nasasaktan na dito yung asawa ko kasi matagal-tagal din bago ko siya natatuan ng ganito. Halos nasa isang taon na ata yung last na nagpatato sa akin yung asawa ko kaya medyo naninibago ata siya sa sakit na nararamdaman niya ngayon sa session namin. Bali dito, halos natapos na po ako sa paglalining at nagkukulay na po ako. Bali ang ginamit ko ditong ink na pinangkulay ko sa tattoo ng misis ko ay Skin Candy at Arctic ink. Yan po yung mga ginamit kong ink dito sa tattoo ng aking asawa. At saka gumamit din pala ako dito ng Star Bright na ink para dun sa kulay blue. Kasi wala akong available na ibang ink na gamit. Yun lang din yung blue na ink na meron sa akin kaya yun na yung ginamit kong ink dito sa tattoo ng asawa ko. Okay lang naman, wala naman magiging problema doon kahit magkakaibang brand ang ink na ginagamit mo. Basta kung ano yung available sa'yo na meron sa shop mo, sa gamit mo, wala naman magiging problema doon. Kaya yun, halos patapos na ako mga boss. Bali, ang kulang na lang dyan yung puti na lang. Yun pa naman yung pinakamasakit. Kaya hindi ko na muna nilagay kanina yon. Hinuli ko na muna siya para hindi siya mamantsahan kapag magpupunas ako o magkukulay ako ng ibang mga kulay. Tapos bali dodoblehin ko na lang yung mga ibang line sa mga ibang part ng tattoo, yung mga maninipis tapos lalagyan ko rin ng puti dun sa labas yung mga nauna kong niliningan kanina para medyo tumingkad naman yung tattoo na ginagawa ko para mas lumabas yung kulay niya. Mas maganda kasi kapag may puti yung background ng ginagawa mong tattoo para mas lumabas yung kulay ng ginagawa mong design. Yun din yung kagandahan niya kapag mayroon kang kulay puting ink. Sa una hindi mo makikita yung resulta pero kapag nilagyan mo na ng kulay puti na ink ay doon nalalabas yung kulay at yung ganda ng isang tattoo. Kaya yung iba na pagkakamalang sticker lang yung tattoo eh. Kaya ito na po pala yung finished product mga boss sa total of isang oras. Yan, isang oras ko pong ginawa yung tattoo ng aming asawa. Kung nagustuhan niyo po yung mga ganitong video, message nyo lamang po ako sa aking Facebook page. At huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, i-follow ang aking page. Maraming salamat. Goodbye!